Okay, good morning history buffs, history lovers. Welcome sa isang bagong episode ng History by Bike. At pahulaan ko ba kung nasan tayo ngayon? Nandito tayo ngayon sa lalawigan ng Batangas. At ang episode natin ngayon ay tungkol sa bayan ng Santo Tomas, Batangas, which is city na rin nga pala siya ngayon ng lalawigan ng Batangas. So don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. This is History by Bike and we will be exploring Santo Tomas, Batangas. Stay tuned. So malapit na tayo dito sa may papasok ng bayan ng Santo Tomas. At pupuntahan lang natin to yung rotonda nila dito. At may bibisitahin tayo ng isang dating presidente ng Pilipinas. Yan, so paakyat na tayo dito sa may parang rotonda dito sa may bungad ng bayan ng Santo Tomas. So ito na yan. Ayan o. Okay, di ba? Santo Tomas. At andito ang rebulto ng dating presidente ng Pilipinas na walang iba kundi si Jose P. Laurel. Yan. Jose P. Laurel ng Second Republic. So actually panahon na ng Hapon. Nauna sa kanya si Quezon. At ayan, ito yung plaque. President Second Philippine Republic, dedicated and blessed this 9th day of March in the year of our Lord 1976. Anniversary nito nung anniversary mismo nung monument nitong March 9 lang. 50th. So 50th anniversary niya yan. Nung March 9. At yan si President Laurel. So hindi siya pinanganak dito sa Santo Tomas, hindi dito sa bayan na to. Pinanganak siya sa Tanawan, isang bayan pa, yung lampas or pagkalampas nitong Santo Tomas, yung Tanawan. Pero dito makikita sa Santo Tomas yung isa sa mga rebulto ni President Laurel. O yan, ito yung rotonda. Ayan, tingnan nyo, rotonda. So galing tayo doon, Kalamba. Then eto, tumagos tayo dito sa Batangas. Mag-iikot-ikot lang tayo dito sa may lumang bayan ng Santo Tomas. So maghahanap tayo ng mga makikita nating mga lumang bahay, mga lumang structure. Actually meron yan dito, nakita ko nung nagpunta kami ng Tanawan noong 2024. Actually mukhang ito na, kita ko na siya. Ito yung mga lumang bahay. O ayan, isa yan. Tapos dito sa tabi rin niya, ayan, ito yun, yung lumang bahay na yun. Ayan.
Nakikita nyo? So, ito na nga yun. Nitong nakaraan, nakita ko, meron nag-post ulit sa isang Facebook page. Facebook group pala, sorry. Na pinakita itong lumang bahay na to. Meron siyang lumang picture nung 1990s pa. Tignan nyo. Ganda nung grillwork. Grillwork. Ayan. Taan natin dito sa may. So, balik tayo dun sa kwento ng lumang Santo Tomas. So, merong isang nagsulat ng libro na pangalan ay Manuel Sastron, 1895. Ayan, ang ganda. So, wala na yung ano. Merong supposedly dapat merong statwa dyan. Statwa ng nanay ni Jose Rizal, saka siya, na magkasama sila doon. So wala na yung statwa. Yun na lang yung natitira sa bahay. Okay, so balik tayo sa kwento natin regarding sa lumang bayan ng Santo Tomas. So yung origins niya, no? So merong nagsulat nun ng isang libro na ang pangalan ay Batangas Isu Provincia. Siya ay si Manuel Sastron. So 1895 ito, panahon ng mga Kastila. Sabi niya dun sa libro niya, nung panahon na yon, ang populasyon pa lang ng Santo Tomas ay nasa 11,000 individual. So 11,000. So napakakonti pa lang, no? At sabi niya nga doon sa libro na yon na itong Santo Tomas bilang isang probinsya ng Batangas ay yung layout ng bayan, yung simbahan at itong sementeryo, yan ay napakalapit daw sa bayan. Actually ito na siya, ito na yung sementeryo. Pupuntahan lang tayo dyan at subukan nating sipatin yung isang Yusafe Memorial. Okay, since nandito tayo sa may sementeryo ngayon ng Santo Tomas, Batangas, tingnan nyo naman kung sino yung natagpuan natin dito. Saan siya nakahimlay? Walang iba kundi si General Miguel Malvar. So yung isa sa mga kilalang revolutionary leaders natin noon nung panahon ng Philippine Revolution, kalaban natin yung mga Kastila. So dito nakahimlay si General Miguel Malvar. Actually merong museum dito, yung NHCP, at susubukan natin puntahan din yun mamaya. Subukan natin mag video kahit dun lang sa labas, kahit din na natin videoan sa loob kasi lamang pagbabawalan tayo dun. Ay, nandito siya, at yung mga anak din niya andyan nakahimlay, anak at apo ni General Miguel Malvar. So nandito tayo sa may bandang looban nung sementeryo sa Santo Tomas, at makikita nyo dito merong isang bantayog dito.
bantayog ng alaala. So para yan sa mga USAFE veterans, so yung mga sundalo noon. So sa mga anak ng Santo Tomas, mga sundalo ng USAFE 1941-1942 na nag-alay ng talino at buhay noong digmaan sa Bataan, nagtiis sa pahirap, gutom at sakit sa Death March at Kapas Concentration Camp. So ang laki niya, no? Ang laki ng bantayog na nandito. Papansin nyo. So maraming Batanggenyo din nun yung napasabak sa Death March. So ito ang isang memorial para sa kanila. So ayan, lalakad na tayo dito sa bandang NHCP Museum ni Miguel Malvar. So kanina nakita natin yung puntod niya, no? Nandito lang malapit sa sementeryo, public cemetery nila. Tapos ito naman yung museum sa Miguel Malvar. So yan lang din ang layout ng bayan dito. Simple lang din, panahon pa ng Kastila yan. Pasok tayo dito. Tagal na rin nung simula nung nakabalik tayo dito sa NHCP Museum ni Miguel Malvar. So ito, statue ni General Miguel Malvar. Parang pinattern siya dun sa, sa isang picture niya, no? So mapapansin mo may bigote siya, may balbas. Lumang picture. At maraming bato na may art. So yan, so isa sa mga prominenteng nilalang yan dito, leader sa Batangas, Santo Tomas, Batangas, isa sa mga generals ng Philippine Revolutionary Forces, si General Miguel Malvar. So ito yung bantayog niya, may bantayog siya dyan, mataas yun. At ito yung museum. Maraming memorabilia yan dyan sa loob. So, balik tayo dun sa kwento ng Santo Tomas, Batangas. So, sabi dun sa libro ni Manuel Sastron is ang pinagkakakitaan din dito sa Batangas, sa parte na to sa Santo Tomas, is mga crops. So merong crops dito ng tubo, ng palay, yan, bigas, kakao, kape, meron yan dito sa Batangas. So merong mill dito ng para sa asukal. And yung mill na yun daw ay kadalasan ay dinadala sa ibang lugar. Actually parang sinasakay pa yata sa mga bangka, tapos dinadala sa Laguna de Bae, sa Lawa, Laguna de Bay, at dadalhin pa sa ibang parte ng area, Tagalog region. So ayun, itong Santo Tomas ay malapit sa probinsya ng La Laguna. Actually, tinawid natin kanina, nakita natin yung bridge, lumang bridge. Actually, merong lumang picture ng bridge na yan, yung Biga Bridge, na actually parte pa nga yun dati ng Kalamba. Kasi kapag magpunta ka sa bayan ng Kalamba, pag tingnan mo yung Kalanbanga, yung malaking banga na nandun sa may plaza, makikita mo doon, nakasama doon yung barangay na kung tawagin ay Biga. Dati siyang parte ng Kalamba. Nahiwalay na lang din siya sa probinsya ng Laguna at nalipat siya dito sa Batangas. Nag-iba na yung pangalan niya. Actually, siya na ngayon ang tawag ay Santa Anastasia.
Yun na yung pangalan ng barangay. Ayan, so tingin ko dito na lang natin tatapusin yung episode natin for History by Bike. At don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. We are now signing off from the Miguel Malvar Shrine in Santo Tomas, Batangas. Thank you very much. This is History by Bike.